ito. Patutunayan ko membro ng Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang Okay. Patutunayan ko na si Dinuguan ay peking Katoliko at ako ang tunay na Katoliko. Ay, ilan taon ka na Oh, nagtatrabaho, sige. boy? Kunin ko nga. Kinuha ko dun sa ano. Pero hindi ko nabigay doon. Meron yun sa BST pa. 7 minutes, Okay. 7 minutes. 5 minutes yung latagan at saka 5 minutes yung tanungan. Di, 7 minutes. O, sige. Bakit si Winnie din yun? Yeah. Kukuha lang yan. Latag na. Yung taon na ito. Okay. Host, ang ano ko lang kay Apostolic, pag nagpalatag siya tuloy ng Katoliko, huwag siyang gagamit ng libro sa Katoliko, ha? O, sige. Sige, Bibigyan okay, gamit ko. okay. Sige. Sige, game na. Okay. Ngayon, okay. Okay. Kuya Berwesta, pwede ba tayong packet ng magbabasa ng talata ng Biblia? Kasi gusto kong may tagabasa talaga para maintindihan ng manonood. Yan, napakaganda niyan. Wait lang ha. Yan, may tagabasa tayo. Oo. Ayun. Hindi yun. Ta. Pwede itanong. Diyan pa naman galit si Silito kapon sa iyo, bro, Bio. Galit si Silito. Okay. Sino magbabasa ng Biblia, Kuya Berwesta? Dahil flat o kaning Magpacket ka, Kuya. Maganda yun. wala na nagbong impong. Aray ko. Kuya Berwesta, pahingian ako ng record nito, ha. Yung nasibubo nga, Picho City, pa din mo balik si Miyoy dire kay Okay na tayo? Okay, sige. Okay, magandang umaga at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa Viewerista platform. Salamat sa pagpapaunlak sa ganitong diskusyon, lalo na kinasahan tayo ni Dinuguan sa aking hamon sa kanya na patutunayan ko na ako ang tunay na Katoliko at si Dinuguan naman ay isang peking Katoliko. Okay, yan ang paksa na aming napag-usapan. Ngayon, dadako na tayo sa unang latag ko na 5 minutes. At matutunghayan ninyo at masasaksihan kung paano ko ito ngayon lalampasuhin ng kalaban ko. Sa pamamagitan ng mga argumento na ibabato ko dito sa aking kalaban. Anong patunay na ako ay isang tunay na Katoliko? Ayon sa Biblia, mababasa natin yan sa Isaiah, sa unang talata na ibibigay ko sa inyo, ay nasa Isaiah 44:19. Pakibasa lang na mainam. Pakikisuyo po ako sa iyo. Salamat po. Sino ba magbasa? Ayan, stop time mo na, host. Sino mo magbabasa? Pwede bang may magbasa? Ayan, hindi ko mababasa eh. Pwede yung tagabasa si Kai?
Sige, pwede bang basahin? At walang nagpapaalala o mayroon mang kaalaman unawa upang magsabi aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ang nagluto ng tinapay sa mga bagan na niyaon. Ako'y nag-ito ng karne at kinain Op, ko. tigil muna tayo dyan. Sabi, nag-ihaw ng karne, malalawan nyo may pakinabang. Tuloy! At gagawin ko baga ang nalabing niyaon na pinaka-suklam magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy. Pakitandaan nyo, may puno ng isang punong kahoy. Pakitandaan. Tuloy! Sa 20 po. Oh, ay babalik mo to sa 17. 17. At ang labis niyaon ay ginawa niyang Diyos sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabing iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ayun, napakaliwanag. Ano ang pagkakilanlang sa tunay na Katoliko? Na katulad ko, gumawa kami ng lara. Gawa sa kahoy. Ano pa? Sinamba. Oh, kaya pag bahalik at sumasamba sa kahoy. Na katulad naming mga Katoliko. Ha, mga tunay na Katoliko sapagkat Biblia yan. Biblical yan, oh. Ang nakasulat yan, biblical. Sinusunod namin, kami mga Katoliko, kung ano ang nakasulat sa Biblia. Oh, ano pa? Ang patunay na talaga kaming tunay na Katoliko, ha, hindi namin tinatanggi na kami sumasamba sa mga larawan. O humahalik o lumalaplap pa nga eh. Ha? O ano patunay? Na talagang kaming mga tunay na Katoliko ay lumalaplap at humahalik sa kahoy o sa rebulto. Ha? Ito, pakibasa naman ang Habakuk 2:19. Pwede na? Tanong? Ay, ready na. O, sige. O- o- Okay, unang tanong. Saan mababasa sa CCC na pinasamba ng mga Katoliko ang mga rebulto? Kaming mga Katoliko, na tunay na Katoliko, hindi lamang sa CCC bumabase. Kaya kami, ha? Meron kaming tradisyon, CCC, tika lang nga, sumasagot ako sa iyo eh. Tika lang. May oras ako. Pakinggan mo yung sagot ko. Kaming tunay na Katoliko, hindi lamang bumabase. Okay, mangalawang tanong, uulitin ko. Saan sa CCC namin sa Katoliko na pinasamba ang rebulto? Nanghingi po ako ng page po. Okay. Ito ang sagot. Makinig ka. Okay, kami mga Katoliko, hindi lang kami bumabase, okay, sa CCC, bumabase din kami sa Biblia. Ang binasa ko sa iyo, Biblia. Ha? Meron kami mga Katoliko, ha? May tradisyon kami, may CCC kami, may Biblia kami. Okay, next question. Nagbanggit ka ng Biblia. Saan mababasa sa talata na inutos sa Biblia na sambahin ng mga Katoliko ang rebulto? Letra por letra. Bigyan mo ako. Okay, letra por letra. Okay. Ito, Isaias 44, 44,
19 hanggang 17. Pangalawang talata, Exodo 21 hanggang 5. Basahin mo. Okay, next question. Ayon sa binasa mo sa Isaiah 44:19 o 17 hanggang 19 or sa Exodo 20:3-4-5, may sinabi ba doon na pinasamba ng mga Katoliko ang mga rebulto? Letra por letra. Meron, hindi mo ba naunawaan yon? Basahin mo ang Objection, talata moderator. ng Biblia. Objection po, Oo, moderator. teka lang. Objection po. Teka lang, sumasagot Ang ako ng tanong ko po, categorical. Categorical po yung tanong ko. Pwede niya sagutin ng categorical bago siya magpaliwanag. Counter objection. Yun. Meron. Ayun. Ayan, pasensya na kung hindi mo narinig yung mga sagot ko, sa categorical mo, baka na hindi ka aware sa sinasabi ko. Okay, meron. Doon mismo sa mga talatang binanggit ko. Kaya kaming tunay na Katoliko, sinunod namin yun. Tanong. May nabasa ka bang Katoliko doon sa Isaiah 19 o 17 at saka Exodo? Nabasa ka bang Katoliko doon? Letra por letra. Okay. Ang salitang Katoliko, hindi mo mababasa doon. Okay? Hindi mo mababasa doon. Pero, pag inunawa mo ang diwa ng talata ng Biblia, doon yun sa Katoliko, napapatungkol yung sinulat doon sa talata. Biblical yun. Biblical. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Aaminin mo ba ngayon na wala kang mabasang Katoliko? Oo, hindi. Okay. Sinagot na kita. Na walang mababasa na Katoliko Objection, doon, moderator. pero yung laman ng Objection talata po. ng Biblia, Objection po. Nagtatanong po ng categorical po. Sabi ko, aaminin ba niya ngayon wala siyang mabasang Katoliko? Aaminin ba niya oo o hindi? okay, hindi ko aaminin kasi sinabi ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, moderator, ang sabi ko sa kanya, ang pangalang Katoliko wala doon. Pero yung diwa ng talata, napapatungkol yun sa Katoliko. Okay. Tanong ko, kasi sa paksa natin, patutunayan mo, ikaw ang tunay Katoliko, ako ang piki. Tatanungin kita, ilan mayroong sakramento ng Katoliko? Pangalanan na mo. Arisa? Hindi kasama sa topic yan. Out of context yan. Out Objection, of topic yan, moderator. Out of topic Objection yan. po. Objection po. Pakibasa po uli ang topic po, Mr. Moderator, para maintindihan na affirmative natin. Okay. Diba? So, Mr. Moderator, pasok yung tanong ko. Okay, objection. Counter objection. Okay, counter objection. Okay, ang topic, patutunayan ko na ako ang tunay na Katoliko at peke si Dinuguan. Ang binasa ko, talata ng Biblia. Talata ng Biblia ang tinindig ko. Hindi ko sinabi, Dinuguan, na pumunta ka doon kung saan sa talata ka ng Biblia magtanong. 3 p.m. tonight. Okay, ulitin ko yung tanong. Dahil ikaw nagpakilala na ikaw ang tunay na Katoliko, ako ang piki, ilan ang sakramento ang meron sa Katoliko? Sa aming mga Katoliko, maraming sakramento. Sakramento ng mga patay. Okay? Isa lang yan sa binigay ko sa iyo. Objection, pero Mr. marami Moderator. yan. Tinatanong ko po, Mr. Moderator, ilan? Hindi ko po nagtatanong na ano.
Moderator, counter objection? Counter objection? Ano ba, yung salitang ilan, hindi ba bilang yan? Ilan? Marami, pag sinabi kong marami, Okay. Okay, next question. Bakit nag-sign of the cross ang Katoliko? Anong ibig sabihin ng sign of the cross? okay, sign of the cross. Kung babasahin mong passion natin ganito, ang ibig sabihin niyan, mag-antanda ka para malayo ka sa maligno. Ayan pa yun. Isa pa yan sa mga kahulugan ng sign of the cross. Tanda ng taong Katoliko. Doon Next tatanong. question ako. Next question. Mula kay Pedro hanggang ngayon, pang-ilan ito pa si Pope Leo? Aba, hindi mo, lahat ba ng Katoliko? Natulad namin, bibilangin mula sa first century? Yan ang tanong mo? Ano yung klaseng tanong yan? Pambira naman yun. Mag-isip ka naman ng tanong. Bigatan mo naman ng tanong, buddy. Okay. Next question. Next question. Sunod na tanong. Okay. Sige, wave ko na yung oras kasi. Pambira, wait ka. Natatawa ako. Sarapan Wave ko na na yung tanongan. oras. Tanong ka pa. Sus, nabibitin Wave ako ko na, bro. Pambira naman yun. No? Teka lang, moderator. Parang, bakit nga na-wave? Nabibitin ako. Kailangan niya bigatan. Okay. Umpisa na ako, no? Meron na ba? Wala pa yata. Okay, salamat. Maingay kasi dito. Okay, tinatanong natin yung kapatid natin diyan sa Isaias 44:19. Tinatanong ko kung may nabasa ba siyang Katoliko. Sagot niya, wala. So, di ba makikita mo na nagsisinungaling to, nagpapanggap na Katoliko. Tinatanong ko ulit, saan mababasa sa CCC na pinasamba mga Katoliko sa mga kahoy o sa mga rebulto? Alari may bigay. So ano pa bang ano mo dito itindig? Puro ka wala. Di ba? Tinatanong kita ng mga aral sa Katoliko. Bakit nag-sign of the cross ang Katoliko? Ano big sabihin sa sign of the cross? Ang isagot mo, pangano sa mga demonyo? Tatawa ako Doon pa lang, lagapak ka na. Bili ko ba naman ang ano eh? Di ba? So, ano ba bang debate natin dito wala ka naman itindig Gusto mo pa magtanong ako? Wala. Natatawa na lang ako. Kaya, basta ako host, di na ako makipagdebate ganito. Ito sabihin ko na lang sa inyo Yan si Apostolic Association. Nakipag-usap sa akin yan. Nakiusap sa akin yan. Sabi niya, bro, huwag mo ko i-vulgar. Sabi niya, Katoliko talaga ako. Sabi niya, nag-usap kami niyan. Puro kaso lang pinindigan niya. Pati ako hinamon na niya. So, pasensya, bro Apostolic. Pinatulan lang talaga kita kasi natatawa ko sa yung topic mo na ikang tunay ng Katoliko. Ako peke. So, wave ko na yung oras, bro. Wala naman akong sasabihin dito. Wala na may tindig Koordinatan na kita, Rodney. Ayun, salamat. Ako na ulit, susunod. Alright. Umpisa na ba? Okay. Pambira. Hindi mo nga, ito naman si Dinugo, hindi mo nga nabagiba yung mga tinindig ko Magtanong ka na. Lahat ang tanong mo, sinagot ko. Magtanong ka na. Magtanong ka. Oo nga pala, tanungan pala ito ngayon. Marunong ako mag-debate, bro. Okay, tanungan pala Natatawa ito na lang ngayon. kasi. Tika lang. Okay, sige. Okay. Ako, Dinugan. Ha?
Ngayon, anong itatanong ko sa'yo, ha? Na hindi mo naman nagiba ang linatag ko. Meron ba? Wala. Meron, nagiba ka. Kasi pag sa pagtanong ko pa lang sa tungkol sa aral ng Katoliko, hindi mo masagot eh. Next question. Sunod na tanong. Okay. Ang sabi mo, ang the sign of the cross ay hindi pumapatungkol sa maligno. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Bakit kaming tunay na Katoliko, pagka humarap o mapadaan sa simbahan, nagsa-sign of the cross kami? Bakit? Saan ang Kung tanong tunay doon? ka. Saan ang tanong Kung doon? tunay ka, kung alam mong Katoliko ka talaga, bakit kung kami na mga tunay na Katoliko, pag napadaan sa simbahan, nagsa-sign of the cross kami? Anong ibig sabihin nun? Alam mo bro, hindi mo dapat tatanong mo sa akin yan. Ikaw dapat tinatanong, ikaw nagtindig eh. Negative lang kaya ako. Next question. Okay, sunod na tanong. Okay, sunod na tanong, ha? Sinabi mo kasi argumento ko kanina yan eh. Tinanong mo ako kung ano ang sign of the cross, di ba? Ngayon, itong tatanong ko sa iyo. Okay? Bakit kami tunay na Katoliko, pagka napadaan kami sa simbahan, nagsa-sign of the cross kami? Anong ibig sabihin nun? Kung talagang tunay kang Katoliko. Bro, ulitin ko yung sagot ko. Ikaw magpatunay kasi ikaw ang affirmative, negative ako. Objection, moderator. Okay. Bagamat hindi niya linatag yan, hindi siya naglatag niyan, pero tinanong niya ako niyan kanina. Tinanong niya ako sa the sign of, ano ang ibig sabihin ng sign of the cross. Ngayon, pinamamalian niya na ang sign of the cross daw ay hindi malayo sa masamang espiritu. Ngayon, ibabalik ko sa kanya ngayon ang tanong, sapagkat minamamalian niya ako, kasama yun. Counter objection po, Mr. Doritor. Ka-counter ako. Ayon sa topic natin, sa paksa natin, patutunayan mo ikaw ang tunay na Katoliko, ako ang peke. So, ikaw ang magpatunay, hindi ako. Okay. Cross, ano to? Tanungan to, cross examination Wait lang, to. moderator, magsilip ang moderator. Sir, kapitan. Ano po, naka-onsip ako ng ganito. Hindi mo wala to. Punta sa akin to. Okay. Ayan. Wala ka ng lusot. Okay. Teka lang. Magtatanong ako. Ulitin ko tanong ko kasi hindi mo naintindihan. Okay. O dahil hindi mo naintindihan at nag-object ka pa, ito ang tanong ko. Okay, makinig ka para maintindihan mo. Okay. Ano ang ibig sabihin nun pag kami tunay na Katoliko na padaan sa harapan ng simbahan, nagsa-sign of the cross kami? Anong ibig sabihin nun? Uulitin ko, hindi po aking paksa yan, paksa mo yan. Bahala ka sa buhay, Objection, sagutin mo yan. moderator. Nag-rolling na nga ang moderator eh. Okay, Mr. Moderator, kung sasagutin ko yung tanong na yan, ako na lang papatunay, hindi na siya. Kaya next question na lang. Paso, wag ka na. Next Mag-up na. question. Sabihin mo na Mr. lang, pass Moderator, ka na lang. maluling ka na. Bahala ka, Sabihin mo, Moderator, pass ka na lang. Next question. Bilangin nyo. Bilangin nyo ang next question na yan. Okay, sunod na tanong. Kung tunay kang Katoliko, at kung sinasabi mong hindi ka peking Katoliko, bakit mo hindi aaminin pagka may nagtanong sa iyo na bakit kayo bang mga Katoliko? Sumasamba ba kayo sa larawan? Bakit hindi mo aaminin kung tunay kang Katoliko? Anong tanong doon? Okay. So, ito tanong ko kung malinaw. Itong malinaw kasi patutunayan mo na ikaw ay tunay na Katoliko. Okay.
Ngayon, Objections, moderator. Nawala na to sa topic ng kakalibati ko. yeah, I mean, Paki-remind mo, gigibain mo Mr. ako. Moderator. Ito, I mean, Paki-remind po. gigibain mo na ako ang tunay na katoliko. Negative ka nga eh. Ano oras na ba? Ayun. Ni-interrupt mo mamaya. ako dinuguan Okay. eh. Pambira naman. Huwag ka mag-interrupt pag ako nagtatanong. Ito, ang tanong ko sa'yo. Okay. Etong tanong, makinig ka. Kung ikaw, pinamamalian mo ako na tunay na katoliko, at titindigan mo na hindi ka peking katoliko, bakit pagka tinanong ka, na sumasamba ba kayo sa rebulto o larawan? Anong sagot mo? Oo o hindi? Okay, ulitin ko yung sagot ko ulit. Hindi po ako ng affirmative. Dapat ikaw magtindig niyan, hindi ako. Gigiba lang ako sa'yo. Objection of honor? Okay. Hindi. Okay, none of the above talaga yon. Next question na. Wala. Magtanong ka na ayon sa topic. Oy. Sige, Pambira. next question. Objection moderator, habang nagsasalita kayo, ay tawa ng tawa si Dinuguan. Para bang hindi kayo nire-respeto niya na. Okay. Okay. Uulitin ko yung tanong ko para maliwanag kasi sinagot mo na hindi mo naman naintindihan ng tanong ko. Kasi ito, kung pinamamalian mo na ako'y tunay na katoliko at pinamamalian mo rin na ikaw ay peking katoliko, kung meron magtanong sa'yo, na bakit kayong mga katoliko hindi kayo sumasamba bakit kayo sumasamba sa larawan at sa rebulto? Ano ang sagot mo? Oo o hindi? Mr. Moderator, paano yung tanong? Nalilito po ako sa tanong, Mr. Moderator. Di ko alam kung ano isagot ko doon. Pakiulit lang po. Ano pa ito? Oh, ayun na. Okay. Bilang tunay na Katoliko, hindi po ako sumasamba sa mga rebulto. Dahil unang-una, tinanong ko siya kung saan mababasa na pinasamba ang rebulto ng Katoliko. Wala siya maibigay, kaya hindi po ako sumasamba. Next question. Okay. Sunod na tanong. Sa makatuwid, ito. Okay. Sunod na tanong. Ano ba ang nakasulat doon sa talata ng Biblia na binasa ko kanina? Gumawa ng larawan at sambahin? Oo o hindi? Wala po ko nabasa doon sa Isaias. Wala po ko nabasa doon. Wait lang. Wala po ko nabasa doon na sambahin ng Katoliko ang mga rebulto. So, nagdadagdag ka po sa talata o sa Biblia. Next question. Sunod na tanong. Sa makatwid, hindi mo na iintindihan ang nakasulat sa talata ng Biblia? Oo o hindi? Oo, naintindihan ko. Naintindihan ko talaga ang talata dahil sa pagkabasa mo, wala man nabasa doon na inutusan ng Katoliko, sumamba sa rebulto, letra por letra.
Next question. Hirapan mo yung Okay. tanong. Okay, sunod na tanong. Sa magkatuwid, hindi mo naintindihan sapagkat ang nakalagay sa talata ng Biblia, ginawa ko ang kapirasong kahoy at sinamba. Pag ginawa mo ba ang kapirasong kahoy at sinamba, ano ang tawag doon? Rebulto o hindi rebulto? Okay, depende po sa rebulto. Oh, objection, Okay. moderator. Okay. Ang tanong niya kasi kung rebulto, pwedeng rebulto. Kasi depende sa rebulto yon. May rebultong kahoy, may rebultong simento, Okay. may rebultong Objection, nakailang objection na yan? objection na kasi hindi niya nasagot ng categorical eh. Rebulto o hindi? Mr. Moderator, sinagot ko ng rebulto. Bigay Sabi yata niya to eh. parang rebulto yon. Ay, moderator, mali. Hindi naman yung categorical ko o parang rebulto yon. Pagkalit ng tanong. Ayusin mo yung tanong. Magulo kasi tanong mo eh. Okay. Grabe. Okay, ganito. Ulitin ko uli. Inuubos mo yung oras ko eh. Okay. Ang sabi mo, hindi ka sumasamba sa larawan o rebulto. Okay. Doon sa binasa kong talata, sa Isaiah 44, 19 hanggang 17. Okay. Ang nakalagay doon, inukit na kapirasong kahoy at inukit at ginawang at sinamba. Okay? Yung inukit na kahoy at sinamba, ano ang tawag doon? Rebulto o hindi? Okay. Rebulto. Amen! Rebulto. Wait lang. Paliwanag pa Okay. nga. Mr. Moderator. Sorry. So, May tira po eh. Opo, kasi nag-interrupt po. Oo, nag-interrupt po. Madaya yung timer nyo, di binalik ko. Okay, so sige. Rebulto. So, rebulto yon pero hindi yon inutos sa Katoliko sambahin. Kasi wala nga mabasa dyan sa Isaiah sa sinabi yung 44, sa 19, na Katoliko, wala naman yan. Yan, next question. okay, salamat. Umamin din. Rebulto yun. Okay. Sa pagkatuwid, hindi ka talaga tunay na Katoliko sapagkat yung nakasulat doon sa 44, ito premise to sapagkat ang nakasulat sa 44, malinaw, rebulto. Kami mga Katoliko, ayan, salamat. Linampaso ko tong kalaban ko. Alam niyo kung bakit? Nakikita naman ng mga nanonood at nakikinig naman at sa mga nakikinig kung sino talaga ang lamang sa debate. Una kong tanong, nag-pass. Ibig sabihin, pagka nag-pass ka, hindi mo alam. Hindi mo kaya tindigan yung mga gusto mong patunayan. Nagibain mo yung tema natin na ako ay tunay na Katoliko at ikaw ang peke. Pass ka eh. Pangalawa, umamin ka rin na ang nakasulat doon sa Biblia, ay rebulto. Di mapapatunayan ko sino bang may rebulto sa tunay na Katoliko, di ba? Mga simbahan natin. O namin. Hindi mo ba nakikita yan? Wala ka kasing takot sa rebulto. Sa mga santo. Kaya
Pagka walang takot sa mga santo at rebulto, hindi Katoliko yan. Peke ka nga eh. Yan ang napapatunayan kung peki kang Katoliko. Dadako tayo sa talata ng Biblia. Okay. Ano ang pagkakilanlan sa isang tunay na Katoliko na tulad ko? At ano naman ang pagkakilanlan sa peking Katoliko na tulad ni Dinuguan? Ito, babasahin ko sa iyo ang talata. O pakibasa naman sa Habakuk 2:19. Ayan, Dinuguan. Kapit ka sa upuan mo. Pasasalamatan ko si Sikay na tagabasa at nag-ukol ng panahon para magbasa Sa sa aban debate niya, ito. sa aban niya ang nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito narito, nagbabalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ayun, Tama ba yun? maliwanag. Yung rebulto gawa pa sa pilak. Ano pa ang sunod na talata na basahin natin para kay Dinuguan? Pakibasa naman sa Hoseas 13:2 para patutunayan ko sa kanya na kaming tunay na Katoliko, ito ang aming ginagawa kung anong nakasulat sa Biblia. Sinusunod namin yon. Sa amin natupad yon. Ikaw, ano pa ang sabi ng talata ng Biblia sa Hoseas 13:2 hanggang 4 pa? At ngayon nangagkasala sila ng higit at nagsisigawa sila ng mga narawang binubo sa kanilang pilak, mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa. Sinasabi nila tungkol sa mga yaon, magsihalik sa mga guya ang mga tao Yun! Maliwanag. naghahain. Yun. Tigil na tayo dyan, kuya. Thank you. Okay? Andun, mababasa. Letra por letra. Saan larawang inanyuan? Ano pa? Humalik sa mga guya. Kaya nga kaming mga tunay na Katoliko, lumalaplap kami sa rebulto o kaya sa kahoy. Pagmasdan mo, Dinuguan, pumunta ka sa Baklaran tuwing Miyerkules, pagpasok ng mga parokyano namin doon na magsisimba, una, hahalik sa paa ng Santo Niño. Di ba natutupad lang sa amin na kaming tunay na Katoliko kung ano yung nakasulat doon sa Biblia na biblical yan eh. Kaya sinusunod namin yon. Ano pa? Pupunasan namin ng panyo. Minsan, pagka tawag dito, laki ka pa sa araw na yun eh. Mayayakap mo pa ang Santo Niño eh. O kaya ang Santo ni Senyor Vicente Ferrer. Ano pa? Kasi ginagalang namin yun ay kung ano yung nakalagay sa talata ng Biblia, Dinuguan, Edwin, yun ang sinusunod naming tunay na Katoliko. O ikaw, ginagawa mo ba yun? Di peke ka. Napatutunayan ko ngayon sa debating ito na ikaw, Dinuguan, ay peke kang Katoliko. Ako ang tunay na Katoliko sapagkat kung ano yung nakatala o nakalagay sa Biblia, yun yung aming Si ginagawa. moderator, lagpas oras na yata, basta moderator. Wala. Hindi pa nga. Naman si Walang Edwin. oras na kita eh. Natulog yung timer. Ayun o, Tapos na meron ako, pa. kanina pa tapos. Pambihira. Nagbabaka kami ako, hindi makita. Nabitin.
Ako patay, pero ako mababasa. Hindi ko talaga makita eh. Tanong. Wala pang oras. Masyado kang excited. Nasa ako ka lang naman eh. Game. Tanong. Ayon sa Habakuk 2:19, sinabi mo, uulitin ko, may nababasa ka bang pinasamba mga Katoliko sa rebulto? Meron? Wala. Meron. Ha? Hindi lang yung ang pagbabasa ng talata ng Biblia, turuan kita dinuguan. Basahin mong mainam ng malinaw at unawain mo sa diwa. Nasa diwa? Nasa diwa ng talata. Objection po, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, categorical, meron o wala. Sumagot siyang meron, pero wala man nabanggit Katoliko. Okay, counter objection. Oh, so nilalaga lang, no? Pwede pala yung bread. Oh, Next sinabi sa akin. question. Oo. Ayon sa sinasabi mo sa talata, Hosias 13:2-4. Ulitin ko ulit. Mayroon ka bang nababasa dito na sambahin ang mga rebulto ng mga Katoliko? Inutos ba sa mga Katoliko na sambahin ang mga rebulto? Inutos? Oo, hindi. Oo. Kasi ito, babalik ko uli. Nasagot ko ng categorical, oo. Huwag kang mag-object. Okay? Ang sagot ko dyan, oo. Maliwanag pa, double O, oo. Ha? Kasi, ganito yan. Ang pagbabasa ng Biblia, basahin mo maigi at unawain mo sa diwa. Nasa diwa ng talata. Basahin mo na lang. Okay, next question. This question. Saan sa aral ng Katoliko nasambahin ang mga rebulto? Saan mababasa sa aral ng Yun. Katoliko? Okay. Ganyan. Ganyan pa nagtanong, napakasimple lang. O ito, Exodo. Okay, Exodo 20:1-5. Ano pa kanina? Isaias 44, 44:19. Ano pa? Oseas, ayun, kababanggit ko lang. Oseas 13:2. Okay. Sa nabanggit mo ng mga talata, Bakit daw? yun bang aral ng Katoliko? Ang tanong ko kasi, aral ng Katoliko. Hindi ko binabanggit ng mga talata. Ano? Tayo na nga. Ang bira. Ang sagot ko nga, narinig mo naman. Ito, ang sagot ko, ano ba? Ang aral ba ng Katoliko? Wala sa Biblia? Nasa Biblia. Kaya nga binigay ko sa iyo ang talata ng Biblia. Doon mo tatanong, bigatan mo naman. Okay. Sunod tanong. Ayon sa Exodo 20:3-4-5. Mababasa ba dyan, inutusan ng Katoliko o sumamba sa mga rebulto? Letra por letra? Mababasa? Oo, hindi. Okay, letra por letra, hindi mo mababasa ito. Pero, unawain mo sa diwa ang talata ng Biblia, yung diwa nun, nandoon. Sambahin nyo ang larawan. Sunod na tanong, bigatan mo naman. Ito na tanong. Sa Exodo 20:3-5. May Katoliko na ba dyan? Meron? Wala. Meron na. Ang tagal-tagal na nakatatag ng Katoliko. Meron na. Basahin mo ang talata sa diwa, yung gawa ng Katoliko, nagawa na dyan sa Exodo. Kaya, diwa. Tunang na tanong, bigatan mo naman. Okay. Sinabi mo, nandun ang Katoliko. Kailan na itatag ang Katoliko? Anong taon? Okay.
sa kalagitnaan ng unang century at pangalawang century. Okay, next question. Alam mo ba kung kailan nasulat ang Exodo? Bigatan mo naman ang tanong. Ha? Unang century pa lang. Ha? First century pa lang. Nasulat na sa unang 5 AD pa nga. Kumbaga, ano pa eh. Matagal na panahon na. Okay, next question. Tanong ko ulit. Anong taon nasulat ang Exodo? Objection? Ang tinatanong niya kung anong taon nasulat ang Exodo. Ha? Meron bang nakatala sa Biblia? Ha? Na merong taong nakatala o naitala o naisulat ang Exodo? Paglabas sa Biblia, opinion mo na yan. Wala ako sagot sa ganun. Sapagkat policy yung tanong mo, kaibigan. Okay. Wala na, next question na ako. Nagkanta tayo na eh. Sunod na tanong. Ayon sa sinabi mo, ikaw ay isang tunay na Katoliko. Yan lang, Sino objection. ang founder? Objection. Sorry pasensya na. Huwag ka mag-side comment dinuguan. Tanong ka lang. Okay, sorry. Okay, next question. Ayon sa topic natin, patutunayan mo na ikaw ang tunay na Katoliko, ako ang peke. So, ang tanong, kung ikaw ang tunay na Katoliko, sino ang founder ng Katoliko? Saan at kailan itinatag? Founder ng Katoliko, ha? Para malaman mo, si Papa Jesus. Sunod na tanong, bigatan mo naman. Ang tanong ko ulit, Papa Jesus, saan itinatag at kailan itinatag? Noong unang palang century, tinatag na yan ni Papa Jesus sa Jerusalem. Sunod na tanong, bigatan mo naman. Okay. So, itong tanong ko, ilan ang mayroong teaching ang Katoliko? Marami. Ha? Ilan bro? Bigay ka na. Ilang number? Anong number? Objection? Kuya Buwarista, marunong ba ito makipag-debate kalabang ko? Sa tanong niya, ilan? Ilan? Ang sagot ko, marami. Yung bilang, yung marami ba? Hindi ba bilang? Okay, ang sa tanong ko kasi Mr. Moderator, ilan? Ibig sabihin, nagbigay siya ng isa ba, dalawa o tatlo? Yun ang gusto ko, hindi yung maramihan. Kasi kung tanong dapat ko marami, kundi specific Objection, na, Kuya Buwarista. specific. Categorical. Yan Tika lang, sabi ko nga. Kuya Buwarista. Opo, Kuya Okay. Buwarista, tika lang, Kuya. Ano ko lang to, ano ko lang to, Kuya Buwarista, isa lang. Kasi, kung siya sasagot sa tanong niya, dapat hindi na siya makipagdebate sa akin. Wala na lang sana debate. Ulit tanong. Ang sabi mo, si Kristo nagtatag. Amen ako dyan. So, ang tanong ko nga, kasi bilang ikaw ang tunay na Katoliko, ilan? Isa ba, dalawa, or tatlo? All of the above. Ayun, napakadali ng tanong. Pambira. Pambira. Maglalatag na ako. Ano to? Conclusion na, no? Conclusion na to, no? Okay. Takot na tumindig. Hindi ko takot, okay? Okay.
Dito pala sa tanungan natin, ano, nagbanggit pa siya ng mga talata. Sa tanong ko kung mayroon ba nabasa, Katoliko pinasabay rebulto, wala siya may mabigay, di ba? Lahat ng mga pinangalan, wala siya may latag. Tinatanong siya sa ngayon, nandoon na ba ang Katoliko sa panahon yung sa Exodo? Nandoon na daw. Natatawa ako. So, sumunod na tanong ko, yung sabi ko, kung ikaw ang tunay na ano ang Katoliko, sino nagtatayong Katoliko? Sabi niya si Kristo, imin ako dyan. Walang problema yun, umamin ka rin pala, no? Tapos, tinanong ko kung kailan at saan, hindi siya makasagot. Ang sagot niya, per century, wala naman sinabi siyang anong taon yun, wala. Sabi lang per century. O, tama yung Jerusalem. Tama yun. So, itong ano natin, ating katunggali, dapat kanina pa ito itigil ng debate na ito kasi nga, wala man siya natindig talaga. Puro man siya deny. Puro siya deny. Puro siya unawa. Ganito. Tinanong ko pa siya kung saan mabasa sa aral ng Katoliko na ipanisamba mga rebulto. Nagbanggit siya ng Exodo o iba pa mga talat na binanggit niya. Ang tinatanong ko, dapat doon ka sa libro ng Katoliko, mabase kayo doon ng ng aral namin. Huwag mo itang hindi biblical. Biblical kami kasi sa aral namin, biblical talaga yan. So, ang basehan mo, tulad sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, ipasugo yung nyo eh. Dinipindihan niya, di ba? So, doon ka dapat kumuha. Magsabi ka sana, ito, mababasa sa CCC, ganito ganyan, na inutos ng Simbang Katoliko na sambahin mga ito. Wala ka may ibigay, bro eh. Kanina pa yan, bro. Itong pinatulan na nga kita nito kasi sa tulang din man dapat talaga patulan yung debate na to dahil unang-una pa lang sa tindig mo, nang sako ka na eh. Kasi sa unang tanong pa lang, hindi ka na makabigay. Saan mababasa? Saan? Sa CCC na itinuro pa sa bahay ng mga rebulto. Wala ka maibigay, bro. Puro ka lang deny, bro. So malinaw dito, bro, na nabangkarote ka talaga ito sa debate natin. Kasi ang ano ko dito, bro, ang stand ko dito, gigiba lang, bro. Ayon sa attending mo. So gibang-giba ka na, bro. Di na ako magsasayat pag mga kasi din mo nagtindig eh. Gigibain ko lang yung mga mo stand mo. So gibang-giba, bro. Kahit pa sa doon sa conclusion, yun pa rin sasabihin ko, bro. Gibang-giba ka doon sa mga stand mo. Kaya tingnan ginagawa ko, nagwiba ko ng oras. Kasi wala naman akong inuna sa'yo dahil umaamin ka eh. Lahat umaamin ka. Pag sign of the cross, di mo alam. So paano patunan na ikaw tunay na Katoliko, di mo nga alam anong sign of the cross? Oh. Ito, kopyahin mo na lang ito. Kaya mayroong sign of the cross ang Katoliko. Sa amin, maiksing dasal. At ito yung piniwatig na bilang isang pag-alala sa kamatayan ni Kristo. At kaligtasan. Yun ang sign of the cross ng Katoliko. Mali yung paratang mo na nag-sign of the cross para pang sa mga demonyo. Isa yan sa mga pag demonyo, pero hindi doon nakapokus yun. Nakapokus yun doon sa kaligtasan at pag-alala sa pagkamatay ni Kristo. Ang sign of the cross. Di ba? So mali yung paratang mo. Hindi ka tunay na Katoliko. Dahil sa tindig mo pa lang na inutusan lumaplap ang Katoliko sa rebulto, stand ng INC, bro. Huwag ka na magbalat kayo, bro. Dapat hindi ka nagtindig. Dapat itinindig mo na lang yung doktrina yung INC. Kasi doon kita bakbakan talaga ng todo. Pero yung inistan mo, para kang hunyango ba? Nakikikulay ka. Ay di naman, kita naman din. Kahit kinikikulay ka, nagtatago, kita pa rin ulo. Kita pa rin sungay mo eh. Di ba? So, alam bro, itong debate na to, kaya lang pinatulang kita kasi inainip din ako eh. Pero kung tutuusin, unang tanong ko pa lang kanina, take back ka na. Wala ka nang may ano. Sige bro, wait ko na yung oras. 20 minutes lang naman. Yun, okay. Magtatanong na lang ako. Pero bawiin ko na, i-wave ko na.
Wala namang kwentang pinagsasabi, wala. Okay, i-wave ko na. I-wave ko ng oras ko. Conclusion na kami. Siya, siya mauna, Kuya Biweresta, siya mauna kasi siya negative. Ituan sa main. Yung pakaliwa. Okay. Okay, salamat. Salamat bro sa bigay ng oras, ano? So, tingnan mo, di na siya magtanong kasi wala siya may tanong. Alam mo, Apostolic, tigilan mo ng papanggap, bro. Sayang pa naman yung usapan natin, seryoso ka eh. Sabi mo, katoliko ka. Huwag mo panindigan yan, bro, kung iglesia ka. Tindigan mo na yung pag-iglesia mo. Huwag mo idamay ng aral ng katoliko. Sa totoo lang. Sa istano pa lang, gibang-giba ka na nga eh. Sa ulitin ko ulit, wala ka maibigay na sinasabi doon, ang katoliko tinuruan na magsamba sa rebulto. Wala kang maibigay. Sa mga talata mo, na ginamit mo Isaiah, si Bob Habakuk, Hosias, hindi applicable sa katoliko yan. Dahil yung mga talata na yan, wala pang katoliko dyan. Hindi mo alam lang yan kasi wala kang kulang ka sa historical. Kaya hindi mo pwede ikabit yan sa katoliko, yung nababasa mo na mga Exodo, Habakuk, Hosias, mga naman. Hindi mo pwede apply sa katoliko yan dahil wala pang katoliko dyan. At yung mga binanggit na mga Diyos-Diyusan dyan, hindi wala yan sa katoliko, sa simbang katoliko. Di ba? Mga binanggit ng mga Diyos-Diyusan, si Santarot, si Astaroth, si Baal. So, diyan, wala kang makikita sa simbang katoliko yan. Tsaka, huwag mong tawagin na Diyos-Diyusan ang mga rebulto kasi nga, hindi mo tinawag namin na Diyos na Maria, Diyos na Jose, Diyos na Vicente, kundi Santa Maria, San Jose, San Vicente. Kahit nga yung larawan ni Kristo, ginamit nila mag-Diyos-Diyusan yan eh. Alam mo ba, Diyos-Diyusan, hindi naging totoo. Hindi siya nag-exist na talagang yun talaga. Kundi ginawa lang ng tao, ginawa ng larawan, at sinamba. Kasi sinabi sa mga talata na yan, kasi ang mga Israelon, marami kasi silang ginawang Diyos-Diyusan. Kaya sinaway sila ng Diyos. Dapat isa lang talaga sambahin, Diyos lamang. Unang-una, ang dasal namin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, hindi kami ang Ama namin sambahin ang rebulto mo. Hindi. Sambahin ang ngalan mo. Malinaw po yun, bro. Kaya wag ka na magpapanggap. Itigil mo na magpapanggap mo dahil sabi ko sa'yo, kahit magtago ka, kita pa rin sungay mo. Amen. Di ba? Kaya itigil mo na yung pagpanggap mo na ikaw katoliko kasi mismo tinatanong ka sa aral ng katoliko, di ka makasagot. Oh. Ilang teaching sa katoliko, hindi ka makasagot. So nakikita dito ang pagkukunwari mo. Bulgar ka na, bro. Kaya sumuko ka na. Napaligiran na kita, bro, Apostolic. Yan lang. Ay, salamat. Nakakatawa. Alam mo, Dinuguan, iyang-hiya ako sa'yo eh. Totoo lang. Mapahayag mo, sabi mo, sakong-sako ako? Giba na ang argumento ko? Samantala ikaw ang nagpas? Ha? Naalala mo nagpas ka? Hindi mo masagot mga tanong ko? Ha? Tapos sabihin mo, sirag-sira yung argumento ko? Ha? Peke ka talaga katoliko. Huwag ka na magpanggap. Sapagkat napapatunayan ko sa debating ito. Ha? Linampaso kita. Sa debating. Linampaso kita. Hindi mo ka na, sabi mo, kanina, anong pang sabi mo? Inuulit mo pa yung sign of the cross. Tinanong kita. Hindi mo nga nasagot. Hindi mo nga naintindihan. Kung anong ibig sabihin ng sign of the cross pag nakita, pag dumaan ka sa simbahan, sa harapan ng simbahan, hindi mo nga nasagot. Tapos kinut mo pa uli. Sabi mo, isa lang yun sa mga kahulugan. Eh di yun, nag-agree ka rin. Diba? Nag-agree ka sa akin. Ano pa? Sabi mo, agree ako dun sa kanya.
na sinabi niya, sino ang founder ng Katoliko? Si Kristo. Agree ako sa kanya. Sinong talo ngayon? Napapasunod kita. Napauoo kita. Di gibang-giba yung argumento mo. Peke kang Katoliko. Inamin, parang umamin ka na rin sa akin eh. Sinang-ayunan mo ako. Pangalawa, nagpas ka. Pangatlo, hindi mo alam ang sagot sa mga tanong ko. Nag-next ka. Sino ngayon kahiya? Kung ako sa'yo, itigil mo na yan. Nagpapanggap kang Katoliko. Hindi ka naman tunay na Katoliko. Yung nakatala sa Biblia ng mga binasa ko, hindi mo nagiba. Napapatunayan lang mga kaibigan, kahit ulit-ulitin pandibati na to, kung sino talaga ang labas na kahiya-hiya dito. Ito si Dinuguan, sapagkat hindi niya nagiba yung argumento ko. Kaya pag susunod na pag makipagdebate ka sa akin, pag-isipan ko muna. Kasi ang gusto ko makapagdebate yung mabigat. Sabi mo, nagmamalaki ka, winave mo na yung oras mo. Ilang minuto lang yun eh. Diba? Ako, winave ko yung buong panahon ko sa pagtatanong sa'yo. Diba kahiya-hiya yun? Dahil walang kakwenta-kwentang pinagsasabi mo. Bagamat man, may nag-uusap tayo sa pagkakataong ito. Magkaiba man yung pananampalataya mo, kung hindi ka Katoliko, salamat sa'yo.